Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Aidan Bernales ng Batch 3 at itong aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin kung pwede bang itago ang katotohanan or inner sense of God. At ang Bible verse natin ngayong araw ay mula sa Romans chapter 1 verse 18 to 21. Sinasabi sa ating scripture ngayong araw ay for the wrath of God is revealed from the heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness, because that which may be known of God is manifest in them. For God hath shed unto them, for the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead, so that they are without excuse, because that when they knew God, they glorified him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Ang topic natin na patungkol kung pwede bang itagong katotohanan ay o patungkol na din sa inner sense of God kapag sa simula, kahit sa mga taong walang naririnig ng sermon o hindi nakakabasa ng Biblia, ay mayroon tayong instinct talaga sa ating puso ng tao na mayroon tayong Diyos. Hindi ito natutunan lang sa eskwelahan o sa simbahan. Ito po ay natural at ito ay nakabuilt-in na sa atin. Ang bawat tao ay may inner sense of God. Isang awareness na mayroong higher being na mayroong Diyos na lumikha sa atin at sa mundong ito. Unang-una, the truth of God is present in every human heart. Pag tumingin tayo sa kalikasan, sa kalangitan, sa mga bituin at sa mga bundok, sa dagat, naisip natin minsan kung sino ba ang hindi mapapaisip ng bidakilang kamay na gumawa ng lahat ng ito. Sabi sa Romans chapter 1 verse 20, the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen. Sa madaling salita mga kapatid, hindi natin siya makita ng personal, makita natin ang kanyang gawa sa paligid natin. God is not hiding, hindi siya nagtatago, at sa totoo lamang mga kapatid, siya ay nagpapakita sa atin araw-araw, pamamagitan ng kanyang mga gawa o creation. Kalaway, the human heart suppresses this truth. Kahit nandyan na ang ebidensya, marami pa rin taong pinipini huwag paniwalaan. Pinipini nilang isuppress o pigilan o i-deny ang katotohanan na ang Diyos ay totoo. Kasi kung aaminin nila na may Diyos, kailangan din nilang tanggapin na accountable sila. At ayun ang mahirap sa puso ng tao na ayaw nila nating masabihan, ayaw nating makontrol. Kagaya sinasabi sa verse 21, they glorified him not as God, neither were thankful. Instead, nagiging vain ang imagination nila at ang puso ay nagdidilim o mas nagiging bato. Itatlo ay the Spirit convicts the heart to repentance. Salamat sa Diyos dahil hindi siya sumuko sa atin at ang Holy Spirit ay patuloy na kumakatok sa puso natin. Siya ang nagre-reveal ng katotohanan sa atin at siya rin ang nagko-convict sa atin para bumalik, mag-repent at magtiwala sa Kanya. Kahit gaano pa katagal tayong magmatigas, lagi tayong may pag-asa sa biyaya ng Diyos. Kung kaya mga kapatid, paano ba natin ma-apply ito sa ating pamumuhay araw-araw? Unang-una, i-recognize that God is not hiding from us. Hindi nagtatago ang Diyos. Siya ay laging naririyan sa tahimik na gabi, sa hangin, sa init ng araw at sa ganda ng kalikasan. Hindi siya imposible hanapin kasi siya mismo ang naghahanap sa atin. Kalawa ay renew your commitment to love and serve God. Sa totoo tayo naniniwala na siya ay Diyos. Then, pamuhay natin ng ganon. Maglingkod tayo, hindi lang dahil kailangan, kundi dahil mahal natin ang Panginoon. Let's make a fresh commitment today sa puso at isip at sa ating gawa. Kaya mga kapatid, dito nagtatapos ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.